series ang atong mga Sundays. It's all about una-una, glory to glory. It's all about change destination. From going to hell, you're going to heaven. Okay? Ang imong destinasyon, dili na paingon sa impyerno, kundi paingon na sa langit. We have changed our destination. And mga kaigsuunan, ang atong destinasyon, wala na bago tungod kay maayo ta. Nabag-o ni tungod sa dugo nga giula ni Jesucristo ngadto sa cross. We are saved because of Jesus. Alright? Since dili naman ka pang impyerno, it means dili nakasuod sa nangangkon sa kalibutan. Panglangit naman ka dapat suod ka sa tag-iya sa langit. Hello? Ibig sabihin, suod ka sa rason nganong nadawatan nimo ni. Tama ba? Salamat sa kamingaw. Eh, dili naman ka pang kalibutan, dili naman ka pang impyerno. Only for those people who belong on hell will live like in earth. Buot pasabot, lingiya imong katapad, ingna imong katapad, panlangit manday ka. No? Foreigner lang na diri. Okay? Ang residency ana sa langit. Unya tungod kay ang residency nato sa langit, so directly pag mausabi mong destination, matik usab pod imong destination. No, pag usabi mong destination, usab pod imong direksyon. Kay lisod man imong destination is langit, imong direction is kalibutan. Imong direction is impyerno. So lisod na siya. Since nausab na imong destination, that means your direction will change. You must be living accordingly to the place that you are going. Kung asa ka paingon man kadiri ka sa langit, subay kag dalan padulong sa langit. Subay kag kinabuhi padung og langit. And matik, pag ang imong direction, ang imong destination na usab, dapat imong kasing-kasing usab na usab. Hello? Dili kay murag ingon ani ba? Siya akong kauban pero siya akong gusto. No? Lahi imong destination, lahi imong direction, pero imong kasing-kasing dito pa. Murag ingon ani nakag simbahan. Pero imong una-una nas kalibutan. Hello? No? Murag ingon ani gud nga moment. Kinsay nakatry doy nga nag-ampo ka imong pero imong utok man nagtrabaho. Salamat sa kamingaw. O inani, kinsay nakatry diri taas kamot sa mga naay karelasyon. Nag-date mong duha pero imong katubang, imong kaatmang nagsigirag cellphone. Unsay imong gibati? No. Kumbaga kayo ka ba? Kay kinsa man gid imong heart? Sa ako ba gini mong hayo sa imong cellphone? No, muna na ba? Same thing with the word. Asa man gini mong heart? Sa langit ba gini mong kasing-kasing o sa kalibutan kay mas gigugma man imong kwarta? Nung kanta na kagugma versus kwarta. And since nausab atong direction, now, sa batong heart, your heart must beat accordingly to your destination. Ang imong kasing-kasing dapat, ang pinitik sa imong kasing-kasing, sama sa pinitik sa kasing-kasing kung asa kagikan. Kung asa ka paingon. So, ang pangutana ron, kumusta ang pinitik sa imong kasing-kasing? Nagpalpitate daw. Nangapi, dagay ka. No? Kumusta ang pinitik sa imong kasing-kasing? Dili pwede nga ang imong padulungan langit pero imong pagbati nagbabiling bati. Salamat sa isa ka amen. No? Padulungan nimo langit pero imong pagbati pabiling bati. And this is the moment that we have to change. The Bible tells us that there is no evil that can enter the kingdom of God. Then imong gibati evil man. Ngayon ka, padung naman kog langit, nausap naman akong direksyon,
Pero ay lagupos ba akong kasing-kasing? Then how will we change? Since clear na sa imong destination, clear na imong direction, niya karon mausab na imong heart. Say amen sa nangausab na ang heart. Oh, wapagilin na usab ang heart sa uban. Pastor, dautan pagilin kasing-kasing nga, pastor. No? Pag nausab na imong heart, this is the time nga mo go deeper ta into change relationship. Oh, nangisi itong mga kadabulan nag-change of relationship. Dili na, buot pasabot. Ibunal ko na ni more. Joke lang. Okay? Now, this morning, matuta sa lalong gamay. Our topic today is Lordship. Yun ang mga dapat, Lordship. Change relationship. Lordship. Kung imong destination, direction, imong heart na usab na, buot pasabot, karon imong relasyon mausab na. Sa una, suod ka sa kalubutan, or gahapon, suod ka sa kalibutan, karong adlaw, suod na dapat ka sa Ginoo. Murag nagduwa-duwa pa man ning uban. Suod pa dito. No? So this morning, lisod kayo nga langit imong destinasyon, unya imong karelasyon, demonyo ra gihapon. Lisod kayo. Mayo kag panglangit na ang imong destinasyon, pero imong karelasyon ang demonyo ra gihapon. No, mayo gyud pagagwa, misiwa. Ha? So dapat mausab na ni imong relasyon ron. Dili na ka amigo sa kalibutan, ingon ang Bible, ingon ang 1 John 2, anang Bible, do not love the world or anything in this world, because if you will love the world, the love of the Father is not in you. So, ang atong ginahimo karon, you cannot enter the kingdom of heaven hangtod wala kay personal na relasyon kay Jesus. Kabalo mo, salvation is acquired when you have personal relationship with the Lord. Personal relationship with the Lord. Dili ni relihiyonay mga kaigsuonan. Dili ni relihiyonay nga kung asa ka nga simbahan, nagsimba, luwas na ka. But this is relationship. Imong salvation is relationship based. Unya labaw sa tanan, pag ang imong relasyon lalong diha sa Ginoo, mas mailhan imong Ginoo. Amen. Kaya nga adri mo simba sa among simbahan kay luwas jud ka. O diha ka mo simba, maka-impierno na sila kay naro sa among simbahan ang kaluwasan. Sana all kayo nang ligtas. Pero I want you to understand, salvation can be acquired by having a relationship with God. By accepting the gift that God has given us. Kabalo ba mo nga ang kaluwasan, dili nimo kailangang i-effortan. Ang imong himunang dawaton lang nimo kaya naman it's freely given sa atong tanan. No? Di kay namay kailang uy atong sa simbahan, unya mo bayad kag 50 mil para makadawat kag kaluwasan. Daga na diha. Kay way balor or kantidad ang kaluwasan mga kaigsunan. Libre nga gihatag na sa Ginoo. Libre nang gibayran ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. That's why we have to understand right now na we need to have relationship with Christ. Lisod kaayo mga kaigsuunan nga mura ka og ingon ani ba? At para akong illustration nga gayna, kamo ang nag-uban pero siya imong gusto. Namingaw. Huh? That's the reason why this morning, our key text could be seen in Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Or what happened sa itong? Natandog daw. Okay, so basahan na to. Na may Bible dira? Colosas 2, 6 hangtod 7. It says here, so then,
Just as you receive Christ as Lord, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith, in the faith you were taught, and overflowing with thankfulness. Overflowing with thankfulness. Actually, mga kaigsunan, this letter of Paul is sent towards Colossae or Colossus. Actually, dili siya ang nag-pioneer sa church sa Colossus. Ang pioneering pastor sa church sa Colossus is Epaphras, a friend of Paul. Okay? Dili si Batal. Okay? He started the church, pero he is visiting these churches for many times. Therefore, he decided, Paul, to wrote leaders, kaya nga naman, ang struggle and problema sa Colossus aning nga time is na ay mga false prophet nga nag-arise dito nga dapit. Na ay mga false prophet, ngayon sila kinahanglan nimo magpatuli para ka makadawat og kaluwasan. Nga 40, 30 na imong edad. No? Unya Jew ba, dili biya na sila Jew, mga Gentiles biya ni dire. So Paul wrote a letters. Pagbantay mo ay mo kumpiyansa kay nga naman ana si Paul ilaron ra mo sa mga false prophet. Then he said this word. So then, just as you receive Christ as Lord, sa inyong gidawat si Jesus, tama na inyong kaluwasan, ang kinahanglan ng inyong himuon is ipadayon ang inyong pagserbisyo o pagkinabuhi dias Ginoo. Padayon. And pagpalalom sa imong ugat ngadto kaniya og malig-on ang imong pagtuo. Malig-on ka in faith. O labaw sa tanan, muawas ka sa pagpasalamat. No, walay balor ang kaluwasan, walay kantidad ang kaluwasan. There's no such things na imong mabuhat para sa imong kaluwasan. No, naingon ko sa mga leaders, anak ko sa mga leaders, when we have kabalo ba mo, nga after niyo kadawat kay Jesus, after na to kadawat kay Jesus, pwede naman tamuhunong og simba. No, sa inyong simbahan mo, sa inyong balay mo, pagsimba, pwede roy. Pwede na gid kayo. No, namin nakahila ka, nakahila ko ninyo, dire nang sa balay, nga naman, makasimba ram gyapon sa Ginoo, bisag nara sa balay. Tama man niyang prinsipyo. Tama man yang utok. Tama man. Walay mali adto. Pero nga nung ginahimo nato ni? It's because I want you to understand this. Wala akong giningon sa mga leaders. Nga nung ginahimo nato ni? Una, para mas mulalong ta sa atong pagtuo, makailata sa Ginoo. Ikaduha, para himuon ang ginapahimo sa Ginoo. Kasi the moment you receive salvation, you have that salvation. No, di lang ka magpakasala, di lang ka mabalik sa kalibutan, di lang ka magkinabuhi sa sala. Pero this is the thing. Pansinin nyo, daghang mga leaders nga sa diyang ni distansya ng igsimbahan, ng balik ng bisyo. Ang uban gani, nasunod sa simbahan. Di ba? Daghang yung mga leaders, nisuyok naman lang ginigutot sa demonyo. No? And matingalan na lang ka, you are in that situation right now. Pero, ang kaluwasan, available gihapon. Maura yun ang pinaka-thing sa kuha, hangtod, buhi pa ka, pwede pa ka makadawat ng kaluwasan. Tama? And this is the thing, mga kaigsunan, we need to understand this. Kaya nga naman, mauni na kahitabo sa time of Corinthians. And sa times of Colossians. Naigasunod yun, dapat magpatuli mo. No, and yet, there are some believers, once you are saved, you are saved. No, pagdawat nimo kang Kristo, sige, luwas na ka perminti ha. Balik ka diyan pagkasala, balik ka diyan pamatay tao, pagtibason mo sa dap, malikas ka. No, daghang Christian. Daghang Kristohanon ngayon ana, boss na mo dati sa trade school, administrator dito. Kristohanong dako, pagkabuntag sa iyo, abot dito, pisting yawa mo, mga animala mo. Nag-speak in tongues mo ni siya. No? We get back, no? As long as you stay and committed kay Lord, pwede lang. Pero nga nung nagpabilin tang nagtapok ingon ani. It's because una you will grow in faith and it will strengthen your faith. Hello?
Nang anong nagpabilin ta nga ginahimo nato ni tungod kay naatay mission nga kailangan humanon. Naatay tawag nga kinahanglan humanon, which is to go and make disciples. No, when we have a relationship with God, matik mga kaigsunan, when we have our lordship, our heart belongs to the Lord. Our heart belongs to heaven. Our heart belongs to Jesus. And matik, ang heartbeat ni Jesus, may heartbeat nimo. Kabalo mo sa heartbeat ni Jesus? That no one will go into hell. Kung sa akong ingon sa mga leaders, leaders, the reason why ganun ginahimo natin, it is privilege kayo para sa ato nga magamitan ta sa Ginoo kay naman, we are in a mission to make hell empty. We are in a mission to make hell empty. So sa atong himuon doon, in this changed relationship, in this lordship, mga kaigsunan, kung sa atong ang himuon, una, number one, we must continue to live our lives with Jesus. We must continue living for Jesus. This is the reason why kung nagkinabuhi ka, karon dapat nagkinabuhi ka kang Jesus. Wala ka dapat nagkinabuhi para mabuhi lang. Hello? No, you are in a certain job, in a certain task, in a certain business, not to make a living, but to make Jesus known through that living. Hello? Salamat sa tulog ka, amen. No, the reason why ngunana, ibutang ka ni Lord sa place, you became a teacher, you become an engineer, you became a professional. And gibutang ka ni Lord yan nga place, dili para magkinabuhi lang, para mabuhi lang. No! The reason why you're there, it's because He wants you to bring His gospel into the place. That's why Anna si Paul, hey, you must continue to live our lives. You must continue to live your life with Jesus. Ipadayon ang pagkinabuhi diya kang Kristo. Accepting Jesus is not like a one-day encounter. It is a daily encounter in His presence. No, living Jesus must be happening sa atong kinabuhi. Matag-adlaw dapat suod ka sa Ginoo. Matag-adlaw makighimamat ka sa Ginoo kay nga naman di nimo mailahan si Lord, unfathomable si Lord kung one day ra nimo siya ilhon. In fact, daghan kaayo mga hidden things pa nga wala pag ipakita ni Lord sa mga kaigsuonan. But when we have encounter sa presence of the Lord every day, I tell you, na ay mga secrets nga i-open sa Lord para nimo. Yun sa'yo gusto makadawat og secrets. No? One of our mentoring says, na ay butang nga gitipigan si Lord, na ay butang nga gitaguan si Lord. No? Na ay butang nga gitipigan si Lord para sa mga iyang mga anak. But pasawot sa gitipigan, it's keep kay para ihatag nimo. Gitipigan para nimo. Kaysa gitaguan mo, pasabot gitaguan, gidalo para nimo. So God is keeping something for you, mga kaigsuonan. That's the reason why you have to get to know His presence. When we continue living in the Word, you will find that you will find life that is to the fullest. Ang butang na imong gipangita kaayo sa una, naarak ang Kristo. No? Kinsay mga, kuandre nga, nangitag taman, sa ngunani, pero, kanang kung abi ni mo kang kalipay, pwede ni mo makita, makaplagan sa kalibutan, yung testing na kag nightclub, yung testing na ka og fubu, no, ni testing na katanan, ni testing na kag mga, testing na kag headquarters, ni testing na kag C5, no? Ang uban, wala kailaw uban, no, mga nightclub na sa Jensen, testing na ka og kini